Insurance Corporation kapag may pagsubok. Inoto ko! Duk-duk! Heart attack po! Nagsikan mo aral ha? Dad! May kasama kang madaling kausap. Katulog mo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Live mula sa studio ng RMN DZXL 558 Radyo Mo Nationwide. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International is brought to you by Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hey, April 28 ngayon, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Tita Lou Medina at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap, SSS, believe kami sa iyo. Pag-ibig Fund, sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. OWA, Overseas Workers Welfare Administration at ng PhilHealth. PhilHealth, bawat Pilipino, bawat miyembro protektado, kalusugan, sigurado. Samahan nyo kami hanggang alas 10 ng gabi. At syempre kasama ko ang aking anak na si Yapi Medina. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Yapi Medina, ang inyong makakasama ngayong gabi. At ito pa rin po ang gabay ng OFW International dito sa DZXL 558. And you can visit our website at www.gabaynongofwinternational.com. And for your comments and suggestions, you can call our hotline at 882-237-6278. Okay, ngayong gabi mga kasama natin si Mr. Greg Rolyoda ng PhilHealth, Vice President for Corporate Communications, at sa lahat ng mga OFWs na nakikinig online, pwede kayong mag-post ng inyong messages sa www.gabaynongofwinternational.com, lalo na mo yung mga OFW na hindi pa miyembro ng PhilHealth. Pwede kayo mag-text sa 0926-617-8082 at meron din tayong Facebook, Gabay ng OFW International. Yung mga seamen na nakikinig ngayon, kinopya ko na ang inyong inquiry. Ang sabi niya, no, basahin ko na nga, South Carolina sila ngayon. Ito mga seamen na ating mga listeners, mga loyal listeners. Ask po ng kasama ko kung magagamit pa rin ang PhilHealth sa panganganak ng asawa niya sa pang-apat na anak at ano ang mga requirements na ipipresent yan sa ospital kasi marami daw hinihinging requirements. Yan, mamaya tatanungin natin yan kay Mr. Greg Rolyoda ng PhilHealth. At ang balita ko, balak daw idaan sa sistema ng prepaid cards ang pagbabayad ng monthly contributions sa PhilHealth. News yan ngayon sa mga dyaryo na basa ko kanina umaga. Ayon kay PhilHealth President and CEO Dr. Eduardo Banzon, layo ng PhilHealth na mabigyan ng mas madaling paraan para makabayad ang mga miyembro ng PhilHealth, lalo na mga nasa informal sector. Sinabi ni Dr. Banzon na mas mahalaga sa PhilHealth na conveniently makabayad ang mga members through prepaid card and connect it to telecommunication company. Bagamat di binanggit ng PhilHealth kung kailan ito ay patutupad yung makabagong sistema ng pagbabayad na gamit ang prepaid cards, tiyak naman nila na makakasana ito, may papatupad na ito soon. Yan, nga naman, para hindi na pila-pila, text-text na lang. 9:03 ang ating oras, Kuya Ray. Maraming salamat sa Overseas Workers Welfare Administration at siyempre sa SSS, sa Pag-ibig Fund at sa Paramount Life and General Insurance at sa PhilHealth. Bawat Pilipino bawat miyembro protektado, kalusugan, sigurado. Yan. Okay, wait lang. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Di kayo
po bang friends dyan sa Hong Kong? May SSS po ba sila? Sali niyo po sila. Kasi pwede tayo manalo ng prizes. Pwede ka na po ulit umuwi. Magkasama na naman tayo. Kasi Recruit new or inactive OFW members sa SSS Member Get Member promo para lahat may benepisyo, may chance pang manalo. Join na until June 30 lang. Visit sss.gov.ph for details. tapos, swimming tayo sa Boracay. Sumali sa SSS Member Loan Penalty Condonation Program na nagsimula last April 2 to September 30, 2012. Bumisita na sa pinakamalapit na SSS branch or sa www.sss.gov.ph for details. 9:05 ang ating oras to si Tito Lumidina at para sa mga pag-ibig housing loan borrowers na may arrears sa kanilang loan payments. Naku, pagkakataon na para ayusin ang inyong pag-ibig housing loan account. Magpapatupad ang pag-ibig ng housing loan restructuring and penalty condonation program. Ito ay nagsimula last January at hanggang June this year. Ang programa ay bukas sa mga miyembro na may arrears sa kanilang bayad na hindi bababa sa 3 buwan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Loans Management Group sa phone numbers 5 o 654-7276, 654-6559 at 654-7241 o 654-7294. Maaari ding tumawag sa Pag-ibig Hotline 724-4244 kung kayo ay nasa Metro Manila o di kayo makipag-ugnayan sa provincial branches na pinakamalapit sa inyo. Okay. At Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry. May Paramount EdUp plan ka. Ay, bangga. Buti na lang. Meron Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay mama. Kasama mo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. 9:07, balik tayo sa programang Gabay ng OFW International. Malilate lang si Mr. Greg Rolyoda, Vice President for Corporate Communication ng PhilHealth. Pero meron na tayong mga text messages dito. At syempre meron tayong question of the night. Question of the day. Last week pa ito, pinag-usapan natin kung dapat ba ring tawaging OFW, bayani ang mga kababayan nating OFW. At marami tayong mga natanggap na mga messages. Ang hahaba. O sige, basahin mo na, anak. Okay, galing kay Lems Liboon. Dapat talaga tawaging mga bayani ang mga OFW dahil sa laki ng tulong nila sa bansa natin sa buwan-buwan ng mga remittance at pagtitiis na magtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Dugo at pawis ang puhunan para lang may maipadala sa mga pamilya. Tiniis ang lungkot, pangungulila at mga hirap para sa pamilya. Ang haba, ito galing sa ating Facebook account. Actually, personal Facebook account ko yun. Doon na lang kayo mag-post ng inyong mga messages sa Gabay ng OFW International. At kung gusto nyo mapanood namin ang previous broadcast, www.gabaynongofwinternational.com. Kuya Ray, hindi ko marinig yung aking background. Yan. Okay, meron tayong tanong galing naman ito para naman ito sa Pag-ibig Fund. Good PM Ate Lu sa lahat. Tanong ko lang if compulsory na ba talaga ang pag-ibig sa OFW? Magkano yung binabawas buwan-buwan? Salamat. Nelly ng Singapore. Ito ang sagot ng pag-ibig as per the implementation of RA 9679 or the Home Development Mutual Fund Law. Yan. Talagang compulsory na. Nakalagay dito compulsory na ang pag-ibig. Okay, ang sagot niya, mandatory na for Filipinos employed by foreign-based employers. Whether deployed here or abroad or a combination of thereof, but whose respective employers are exclusively based outside the Philippines. So, monthly compensation po ay 1.5 and below. Yan. Tanong natin si Evelyn kung magkano ba ang monthly ng... Dito ka? Okay, habang hinihintay natin si Mr. Greg Rolyoda. Actually, meron tayong balita na kapag in-advance mo ang PhilHealth payment, mas makakatipid ka
Nakita ko sa kanilang website. Para sa mga kababayan nating OFWs, patuloy pa rin po ang advance payment. Kung gusto nyo magbigay ng advance, mas makakatipid kayo. Ang mga OFW ay maaari mag-advance payment ng 2 taon o maximum ng 5 taon sa buong taon ng 2012. Ang premium payment ay 1,200 lamang bawat taon. Ito po ay discounted rate dahil sa susunod na taon ang premium payment ay 2,400 na sa bawat taon. So kung mag-advance payment ng 2 taon or 2 years, ipakita lang sa mga accredited collecting agents abroad ang inyong valid contract or valid working ID. Halimbawa sa Singapore, may listahan ako dyan kung saan pwede magbayad. Pero definitely, hindi kayo maliligaw, magpunta lang kayo sa Lucky Plaza. Naku, dami-dami dyang I-remit. At kung mag-advance payment ng 3 taon pataas, pakita lang ang inyong kontrata na nagsasaad na kayo ay active OFW sa loob ng 3 taon o higit pa. Kung ito ay babayaran ng inyong pamilya dito sa Pilipinas, magtungo lamang sa alinmang PhilHealth Service Office at dalhin ang mga dokumentong kailangan. Okay, yan po reminder ha. Actually, nabasa ko rin ang inyong mga napaka-effective no nung Facebook na account ng PhilHealth. Kasi doon direktang nasasagot nung hindi ko alam kung sino sumasagot. Basta nakalagay PhilHealth. Mga taga sa inyo na yun, di ba? So, ang tanong dito, ano po dapat gawin kapag ikaw ay nagkasakit abroad? Yan, pasasagot natin yung mamaya kami sa Greg Rolyoda. Ano ang mga dapat ihanda pag-abroad pa lang kayo? At syempre, hindi yung akalain na magkakasakit kayo. Alam na ninyo kung anong gagawin ninyo para, kasi iba nyo pag nagkasakit sa abroad, uwi agad, di ba? Natatakot sila ng mga doktor, din sila magkaintindihan. 9:11 ang ating oras. Maraming salamat sa Pag-ibig Fund at siyempre sa Paramount Life and General Insurance. Si Mr. Greg Rolyoda po ay makakasama natin mamaya at magbibigay tayo ng Balitang Pilipinas para sa mga kababayan natin sa Hong Kong. May pagbati tayo mula sa Taiwan. Happy batiin mo na dahil baka makalimutan natin na nanonood na ngayon si Pearly Baluyot at ang kanyang Radyo Pinoy Fans Club sa Taiwan. Okay, galing kay Ate Pearly Baluyot. Mayap Abengi po, Ate Lu, at kay Sir Jonas, pakigreet na lang po kami dito sa Taiwan. Happy birthday din po kay Paring Edgar today at happy trip kay Maring Lani sa Monday. Thanks po. Mauwi sa Pilipinas si Lani ng Radyo Pinoy Fans Club. Sana mag-guest kayo dito sa ating programa para naman makapag-share kayo ng mga work experiences ninyo sa abroad.